Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng pawul-tuloy. Hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya isinilang na ngayon nangangalim. O aking Diyos Ama, nasaan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamansakid. Napakapait ng aking buhay. Tinago niya ang korona ni Haring Liceo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duke Liceo na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling na nahimik si Florante sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy malis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sino aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako kung hindi kita na ipagtanggol. Paalam na bayan ko. Paalam na rin sa iyo, malupit na Adolfo. Laurang Taksil, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong Moro ang nagngangalang Aludin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Flerida, o Tadhana, kailupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Oh, ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao. Sino kaya siya? Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante, ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Kaawa-awang tao, ang lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtaksilan. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses na kanyang naririnig. Tadhana'y masakit, problema ko'y napakahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Habang tumatakbo ay hinahawi niya ang kanyang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos ay napansin niyang may nakapalibot ditong dalawang leon. Siya ay naghahanda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos niyang mapatay ang dalawang leon ay pinakawalan niya si Florante. Parang nakita ko na ang taong ito.
Pagkalipas ng islang oras ay namulat na si Florante at Laura, nasaan ka? Tulungan mo ako makaalis dito. hindi na sumagot si Aladdin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka at bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo magkalawan? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga patay na ako kung hindi ka namatay. Ngunit ang pagkamatay ay isang tunay akong nakaligayahan. Hangal, hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasahe? Hindi nagpansinan ang dalawa, ngunit isa naman ni Aladdin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga ay napansin ni Aladdin na malakas na si Florante kaya ito ay kanyang niyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Inaliw ni Aladdin si Florante ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang aking kwento nung ako'y nasa Atenas. Ang dalawa ay naupo upang magpintuhan. Huy! Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antenor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. O bakit kay lungkot mo? Ayaw ko po kasing umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong pagkilos nito. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral, nakatanggap si Florante ng liham galing sa Albania. Hindi, mahal na ina. Bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi kita maaaring mamatay. 2 buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating sa ang kanyang sundo. Paalam na po. Durante, tandaan mo, palaging mag-ingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang inyong bibig. Pagkatapos nilang mag-usap, ay isinama ni Florante si Menendro papuntang Albania. Pagdating sa Albania, O aking ama, Bunso, may masama akong balita sa iyo. Sinalakay ang totoo na pinamumura nila General Osmani. habang sila ay naglalakad sa palasyo, ay sinalubong sila ni Haring Ledseo. Sa aking panaginip, siya ang papalit sa aking trono. Pansamantalang mapumumunuan mo ang hukbo patungo sa kotong. Tulungan mo ang iyong ninuno doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Antenor na nagpamalas ka ng iyong kausayan sa Atenas. Walang nagpagdududa na iyong namana ang mga katangian ng iyong ama. Ako lang po ang nararapat. Nakita ni Florante si Laura na pababa ng hagdan ng palasyo. Pumasok si Haring Ledseo sa loob ng palasyo at nilapitan naman ni Florante si Laura. Magandang umaga, prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang ikinukwento sa akin ng iyong ama. Sana'y makilala pa kita na lumisan. Gayon din ako. Ngunit,
Ilang araw na lang at aalis ka na rin. Oo nga. Halika, Laura. Pumasok na tayo at magsisimula ng piging. Kinabukasan, Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbayin. Handa na po ko, Ama. Karangalan ko pong maglingkod sa inyo, Haring Linseo. Mabuti kung ganon. Mag-iingat ka. Salamat po. mag-iingat ka, Florante. Ipangako mong magbabalik ka. Pangako, Laura. Paalam. Paalam sa inyong lahat. Mga kawal, tayo ng lahat. Pagdating nila Florante sa Cortona, nakita nila ang hukbo nila General Usmali. Sugod! Sugod! Nasaan ang kalaban? Sa pagbalik nila sa Albania ay may nakasalubong silang mga dibinyagan na may dalang isang babae. Sino kayo at bakit kayo narito? Kami mga taga-Albania. Pakawalan niyo ang babaeng yan. Bini-bini, mawalang galang na pero parang ngayon lang kita nakita rito. Maaari ko bang malaman ng iyong pangalan? Ako ito, Florante, si Laura. Laura, bakit ka nandito? Gusto ko lang malaman ng iyong kalagayan. Salamat sa pag-aalala. Kumusta ka na? Sana'y naging mabuti ka. Mabuti naman ako, pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga morong dumakip sa aking ama. Iligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung... Ako nang bahala. Ililigtas ko ang iyong ama sa abot ng aking mga kaya. Ang linggo, Nanalo ulit tayo! Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking makakaya. matapos noon ay bumalik na ang lahat sa Albania. Florante, pasensya ka ngunit ipapadala ulit kita sa Etolia para lumaban sa mga Turko. Mag-ingat ka. Pupunta po kami agad. Makalipas ang ilang araw, nagwagi muli ang hukbo ni Florante. Nagwagi muli tayo! Lipas ang ilang araw, nakatanggap si Florante ng liham na nagsasabing bumalik siya sa Albania ng mag-isa. Uwi si Florante sa Albania ng nag-iisa. Pagdating niya ay sinalubong siya ni Adolfo. Adolfo, ano ibig sabihin nito? Namulat si Florante ay nakita niya si Adolfo sa kanyang harapan. Kumusta na, Florante? Matagal na tayong hindi nagkakausap. Kwentuhan mo naman ako. Walang hiya ka. Ano ginawa mo kay Laura? Uminahon ka. Maayos ang kalagayan niya. Ngunit ikinalulungkot ko, magpaalam ka na sa iyong ama na si Duke Brescio. Papatayin kita. Papatayin kita. Mga kawal, alisin niyo ang taong ito sa harapan ko! At doon nagwakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. At ganun nga ang nangyari. Hayaan mong ako naman ang magsalaysay ng aking buhay. Ang ngalan ko'y Aladin mula sa syudad ng Persia, anak ng bantog na Sultan Ali Adab. Kaya ako nandito dahil ako ay pinagtaksilan ng sarili kong ama. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, anong gagawin mo sa akin? Saan mo ako dadalhin? Sumama ka na lang. Itigil mo yan! I want you. Ha? Nakarinig ka ba ng mga nag-uusap? Oo, halika't hanapin natin kung saan yung nagmula.
Nang mabalitaan ko na pupugutan ng ulo ang aking minamahal, ako ay nagmakaawa sa hari na wag na itong ituloy. Matapos nito, ako ay nagdamit gerero upang makatakas sa kaharian. Di na nakatiis si Florante at Aladin. Kaagad nilang nilapitan ang kanilang sinisinta. Ibang sabik sa pagmamahal ng isa't isa. Laura, aking mahal. Itagal nating hindi nakita. Mahal ko, Lerida, aking sinta. o Aladin. Paano ka napadpad dito, Laura? Hayaan mong ikwento ko ang mga nangyari sa akin sa bingit ng kamatayan. Nang ikaw ay mawala, naging magulo na ang bayan. Madalas ako pagtangkaan ni Adolfo. Higit pa dito, pinaslang niya ang aking amang hari at maging ang iyong ama na si Duke Briseo. Nahabag kay Laura nang makita kong nilalapastangan siya ni Adolfo, kaya kinuha ko ang busog at palaso at pinana ko sa dibdib ang walang awang hangal. Sadyang kay lupit ng tadhana sa ating lahat. Ngunit, ngayon ay mas masaya na tayong lahat at magkakasama. Nang sila ay nag-uusap, ay dumating si Menandro at ang kanyang mga sundalo. Dapat ay hanapin nila si Adolfo upang singilin sa kanyang mga kasalanan na makita nilang maayos na ang lahat. Matapos ang sandaling pag-uusap, ay bumalik ang lahat sa Alban. Kaya ang mga tao na nakita silang maayos na nakabalik. Kaagad naman dinaos ang kasal nila Florante at Laura at maging ni Aladin at Flerida. Matapos sila kapwa magpabinyag. Florante, ako muna ay panandali ang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakabilang buhay ng aking ama. Kailangan ko siyang puntahan sa kabila ng mga kasalanan niya sa akin. Siya'y mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya kaya't matatagalan bago tayo magkitang muli. Ipinapangako ko namin na kami ay babalik dito upang kumustahin kayo mag-asawa. Paalam, kaibigan. Pagkamatay ni Haring Itzeo at Duque Briseo ay napinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng kaharian, na muli na mauli ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao.